way mo present yung iyong resibo ay kulang, no? Para maging basihan na ikaw ay hindi malagay sa alanganin, no? All right. So, another day, another vlog, another content. Ano ba yung aking share sa inyo? Doon tayo magsimula bago naging kalabaw ang issue ni BJ, Brother Jose, no? Dami nang pinuntahan ng kalabaw na yan. Biglang sumikat ngayon si Kalabaw. At pinagsayaw na rin ni Papa Bear yung kalabaw na yan, no? So, doon po tayo sa simula. Bakit biglang naungkat itong kalabaw ni Jose? At ano yung naging issue rito? No? Nagsimula po yan doon sa mga comment ng si Ma'am Flora Nivens. No? At doon po tayo magsisimula ng usapan. But bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Okay? Matuto po tayo mag-fact check para hindi po tayo mapagsabihang fake news. Okay? So, puntahan na po natin yung topic na gusto kong i-share sa inyo, no? Bago pa maging kalabaw ito. Dahil nagkaroon ng isang message, no? Doon sa live ni Sir JC sa app, yung isang dating sponsor ni BJ or ni Brother Jose na si Ma'am Flora Nivens, no? Na ito po yung kanyang sinasabi. So ito po, no? Nagsimula po yan dito sa super chat ni Ma'am Flora Nivens. Sir Isaac, I used to watch BJ before and send him dollars or money para sa isang tinutulungan niyang bata na may sakit, pero bumili siya ng kalabaw instead for him, no, doon sa beneficiary. Nadismaya po ako, no longer watching him. Okay, so yan yung naging mensahe, no, nitong si Ma'am Flora. And because of this, nagkaroon ito ng issue, naging magilo, naging maingay, no, naging usap-usapan. Uy, si ano pala, si Brother Jose, no, imbis na ibigay sa beneficiary yung perang pinadala ni Ma'am Flora, ibinili ng kalabaw, no, na para maging useful pa rin naman, no, pero the money sent to him is for a specific person, no, doon ibibigay sa tao na to. Kumbaga mayroong pinaglaanan na dapat pagbigyan. Okay? Then, because of this, dahil gusto mapatunayan nitong si BJ kung bakit napunta sa kalabaw yung perang pinadala ni Ma'am Flora, nilabas niya yung kanilang conversations. Okay. Itong conversation po na ipapakita ko sa inyo ay pinost din ni Mr. Stephen Montialto, and I think ito ay alam na no, sa social media dahil mismong si BJ ay nag-post nito, no, na ang buong akala niya yung message sa kanyang Facebook page ay si public, no, consumption. Akala niya dahil sa FB page niya na binasa or nakita yung message, akala niya it is for everyone, no, to indulge. Ang problema, mali yung pagkakaakala ni BJ. Yes, that was sent through your page, pero it is considered, no, private conversation ninyo, BJ, no? Dahil usapan yung dalawa yan na ikaw lang ang nakakakita. Walang pinagkaiba yan sa chat, sa WhatsApp, sa Viber, sa FB Messenger, FB page Messenger. Lahat yan ay
private conversation pa rin. Yun yung pagkakamali mo, BJ. No? So, pwede kang kasuhan ni Mang Flora ni Benz pag ginusto niya. At the chances of her winning the case ay malaki dahil nag-share ka ng information without her authority. No? Data Privacy Act ang iyong nilabag. And I think there's a lot more about this. So, ngayon, problemado ka. Yes, man, napatunayan mo dito sa post na to na may may reason ka, no? Na kaya mo nagawa 'yon. Pero ang problema mo is wala kang basbas galing kay Ma'am Flora to share this publicly. So ano po ba yung shinare? No, ito po mas detail. Sinend niya siguro kay Stephen, then Stephen posted this, no? Na hindi rin na. Wala na, labas na si Stephen dito. Kahit ako, labas na ako rito kasi na ano na eh, napag-usapan na eh. 'Di ba? Kumbaga, bago dumating sa akin to, napanis na tong chismis na to. Panis na naman. No, pero para po sa kaliwanagan natin, para na rin po mas maintindihan natin din yung side ni Jose, let's dive into this conversation nila, no? Para makita rin natin kung may punto ba yung ginawang paglalabas ni BJ nito, no? Mamaya sablay na siya, makakasuhan pa. Di ba? So, tingnan natin kung ano ba yung nilalaman ng conversation nila. Kasi ako, nung nakita ko ito sa live ni BJ, wala, una kong inisip, yari kang bata ka. Mali, unang-una, mali yung pagkakaintindi mo sa comment section at saka sa FB page messages. No? So, kaya yari ka ngayon. So, eto na po, isi-share ko na po sa inyo. So, first slide. Ayan. Diba? Puta, talaga naman kita pa yung mukha ni Madam Flora Nivens, no? Ayan. Ayon sa message, magkano kaya yung pakisame for Michael House? So, parang this is intended for this person, no? Okay? Maybe ito yung usapan nila kasi ito yung pinapakita niya. So, nag-voice message si BJ and inaprubahan ni Ma'am Flora. Okay? Sabi, you're welcome and God bless you and your family. You're better off on your own blog. Good decision. Okay? So, sumasalayon. Ganda usapan nila. Okay? Ito. Nadamay pa rito si Bal Santos. Kay Rob pala. I used to support Rob and Kuya Bal. Okay, mag-ama. Padala din ako sa kanila ng dollar also for Ate Maylene. But ever since he broke Yel's heart, nadismaya ako. So, another sigurong mga love team nila or sinusuportahan nila ni Kuya Bal or ni Rob, no? So, nag-unsubscribe ako sa kanila. I'm supporting you, Jason, and Tekram. So, I don't know who's Jason. So, Tekram, alam na natin yan. Thank you din sa pagtulong mo sa ating kababayan. Okay, so nag-voice message si BJ na inaprubahan naman ni Ma'am Flora na hinart naman ni BJ. Ang magandang usapan nila, no? Jose, mag-live ka para padalhan ka namin ng stars, pakulay para sa iyo. So, is this sa Facebook? No? Alam ko, is Facebook lang may pakulay. Ay, may pa-stars. Don't worry. Don't listen sa mga taong sinungaling. Okay? So, nagkakaintindihan sila dito sa usapan na to. No? Keep your head up as long as you don't step on others. Will support you. Okay? God will bless. Ito yung mga usapan nila, no? Binabalikan lang natin. Ito, keep your head up as long as you don't step on someone will support you. Okay? God will bless you kasi mabait ikaw and you're helping others. Hinart lang ni
Brother Jose, an inspirational quote, no? So, 2022 pa pala to. Jose, bigay mo yung full name mo and address, padalhan kita pera para sa iyo. Uy, eto. This is normal, no? This kind of things, yung pagbibigay sa mga vloggers. Sabi ko nga siya, this is a token of appreciation of those persons na nakikisuyo sa iyo, no? Hindi ka naman nila inuutusan at hindi naman yan bayad, no? Pagpapahalaga lang nila yan doon sa effort na ginagawa mo, no? And of course, hindi naman tayo na tumutulong, hindi naman ito yung hangad natin eh, di ba? Ang hangad natin is yung talagang makatulong, di ba? Now, this kind of token of appreciation is normal sa mga taong generous. No, and I can say Ma'am Flora is generous because she's not only helping uh, Jose, no? Before Jose, si Kalinga Prab at saka si Bal Santos, tinutulungan niya rin, di ba? And yun nga lang, nagkaroon siya ng disgusto sa nangyari dun sa kay Yel, kaya umalis siya. At si Jose ang kanyang sinuportahan na. So itong mga token of appreciation is normal ito. No? Normal itong ginagawa ng mga sponsors. And I've experienced that. No? I've experienced that. Hindi ko ginawa yon dahil sa may kapalit. No? Ginawa ko yon dahil sa gusto kong magbigay aliw doon sa dati naming community, no? Hindi naman sa dati, sa isang community na involved ako, magpasaya, no, makatulong, okay? So, normal ito sa mga generous sponsors. Okay, sinagot ni Jose, tita, para na lang po sa mga beneficiary. Okay, mabait naman pala si Jose. No? Instead of suluhin niya yung pera dahil binigay na sa kanya, no? Actually, kanya na yun. No? So, pero binigay niya pa rin doon sa mga beneficiary. Okay, so sabi naman ni Ma'am Flora, okay, bahala ka kung kanino mo gustong ibigay. Baka next week pa ako magpadala, may sakit ako. Sa ngayon, promise I'll send it to you. Okay, nag-heart lang si BJ. Jose, sorry, unable to drive yet kasi galing ako sa surgery. But don't worry, as soon as I'm able, I'll send it to you. I'm watching your vlogs all the times. All of it and no skipping ads kahit mahaba yung ads mo. Promise. Be safe. God bless sa iyong advocacy. Okay. So, sumagot naman si Stephen. Okay lang po. Tita, no rush. Maraming salamat po sa inyong support. Good boy naman pala dito si Jose. So, this is the katibayan ng pagpapadala. No? Western pa rin to. Normally, ganyan yung ginagawa ng taga-ibang bansa. No? Western, Cebuana, remittance. So, these are normal. No? Jose, bahala ka kung kanino mo gustong gamitin itong pera. Sorry, late ako nakalabas. Okay. So, kapareho sila ni Ma'am Yoli. Oh, sa tulog. Dito rin yung problema ng aming kaibigan sa Kabunso. Tuhod din. Ito naman kanan. Kay Ma'am Yoli ba kaliwa tayo? Naalala ko lang kasi yan din yung naging case ng aming isang kaibigan na si Ma'am Yoli Morales na sa tuhod din yung surgery. Yung ganito rin ata halos kahapon. Nasa US din yun. Patalastas. Okay? So, yan. Pinakita niya. Yan yung nangyari sa kanya. Then, nag-voice message uli. Itong si Jose. Yung sagot niya normally na voice message. By the way, sa Western Union ko pinadala. Okay, di ko po makita yung amount. Okay, so pinasend uli. So, $100. So, is this the money given to him para itulong? Or this is the money na supposed to be para sa kanya? Diba? Kung balikan ninyo yung mga nakaraan, yung mga post, I mean, yung screenshot nito, 'di ba? Hindi clear kung ito bang 100 is para sa kanya or para doon sa beneficiary, no? But either way, no, nga pala sabi ni Jose is ibigay na lang sa beneficiary. So is this this 100 is para sa kalabaw or para doon sa
na-mention niya, no? Dito, yung first slide. No? Ito. Natin ulit. Dito yun eh. Yan, magkano kaya yung pakisame kay Michael? No? Ito. Is this para dito o bigay sa kanya? So hindi to malinaw. Para sa akin kasi hindi ko naman alam yung buong storya. Nagbabase lang ako rito kasi the start of this message is mentioning about Michael House, no? Para ba dito yung 100 na yon or nakapagbigay na siya dito? Ang pinag-uusapan bang 100 dito is yung bigay para sa kanya o another amount ito na para sa kalabaw, no? Actually dito hindi nga pala klaro eh. Unless pinaliwanag ni Jose sa live niya, no? Kasi kung magbabase lang tayo dito sa mga screenshots na to, ah hindi natin malaman, hindi ko alam kung ang 100 na to is yung bigay para sa kanya o para kay Michael. Kasi ngayon lang lumabas yung resibo, di ba? Doon sa conversation na nakita natin, ito yung inangal ni Jose na hindi niya makita. Di ba? Dito. Yan, no? So, wala. Hindi makita yung amount. Wala, oh. So, I'm assuming na ang 100 ay para sa kanya. No? Kasi wala rin tayong nakita doon sa umpisa ng message kung nakapagbigay na ba siya kay Michael. Di ba? So, tingnan natin kung mayroong nasabi dito. Wala rito eh, di ba? Oh, sa conversation nila na to, January 11, oh, wala silang napag-usapan sa first part ng conversation na to or mention ba sa voice message ni Jose, di ba? So, actually, hindi pala siya clear kung yung 100 ay para sa kanya or tulong para kay Michael. At dito ang pinag-uusapan nila bahay, no? Bahay ang pinag-uusapan dito. So, is the another yung para sa bata na pinasabi ba is another issue, another topic? Di po ba? So, para sa akin, I'm assuming this 100 yung bigay sa kanya. Okay? So, if I'm wrong, please correct me. Okay? Doon sa mga nakasubaybay talaga rito, no? Ako kasi nakabase lang ako dito sa conversation na to. So, tuloy natin. Trabaho lang, long hours, okay? So, that time, 2022, 69 si Madam Flora. So, ngayon, after 3 years, so mga nasa 72, no? Nasa ganong edad na siya ngayon. Kasi idagdag mo yung 100 sa pambili ng kalabaw. Okay. So, dito pala malinaw. So, na-mention pala dito na yung 100 is para sa kalabaw. So, okay. Malinaw na rin sa akin na yung 100 is para sa kalabaw. Okay. So, iba pa yung siguro yung binigay para kay Jose na idinagdag niya. Maybe, no? Maybe dinagdag niya kasi sabi niya nga para sa beneficiary. So, yung $100, which is around 5,000, depende yun sa exchange rate. Pero normally, so 5,000 yan, ay pangdagdag sa kalabaw. Okay, so dito na lumalabas si kalabaw. Okay, tita, nakuha ko na po kanina lang hapon. Thank you. Right. Dinagdag bumba yung pera sa pambili ng kalabaw. So, voice message. Okay, kaya po di ko pa din kayo nabanggit doon sa vlog. Okay, so okay lang na hindi nabanggit daw itong si Madam Flora. So, kinonfirm niya. So, malamang doon sa mga last voice message, maaaring nabanggit doon ni Jose, no, na ibahin yung purpose dahil nga sa paliwanag din ni Jose na mas long term yung magiging effect kung sakaling yung kalabaw nga. And it seems na nag-agree itong si Ma'am Flora. Di ba? Base sa conversation na. Kasi tinanong niya eh. Di ba? Eh, nag-voice message Jose. So, confirming yan na kalabaw nga yung binili. Di ba? So, okay. Jose, bili ka ng scapular. Have it blessed by the priest and wear it all the time except when taking a shower.
This will protect you of all bad things. The only thing is, I don't know if you are Catholic. Take it easy and don't let them take you down. God bless. Be safe and be strong. Okay? So, yun yung last good conversation nila. No? March. Oh, March pa pala. March 10, 2022. So, ito yung recent. No? Ito yung recent niyang conversation dahil nga doon sa post ni Madam ay doon sa super chat ni Madam Flora, no? So, chinat niya. Chinat ni Jose si Madam Flora. And ito sa niya. Hello, Tita. Good morning. Please respond this chat if you can. Nag-isip lang po ako kung kayo ba talaga yung nag-comment kay JC Isaac kasi about sa Kalabaw for family ni Zoen. Medyo naguguluhan po ako doon sa comment at gusto ko po ma-confirm if ikaw yon or gawa-gawa lang nila. Ngayon ko lang po nakita yung comment kasi ginagawan nila ng reaction. Okay? So, yun yung first message niya, then followed by Thursday. So, ngayon lang yan, no? Ngayong month lang na to. Pero, wala nang sagot. Dito, nakita pa ni Ma'am Flora yung last message niya, pero yung second to the last nakita. Pero yung last message, na-block na siya. Kaya ito yung naging dahilan ni Jose para i-share to, no? Para i-share itong conversation nila. To clear her name. To clear his name. Kaya lang ang problema, walang basbas nga ito ni Ma'am Flora, no? So regardless na black ka or hindi, at hindi na nagko-comment sa'yo, ibig sabihin ayaw niya. Ayaw niya na ng any communication sa'yo. No? So kung babasihan po natin itong istorya nila, no, itong chat nila, it seems na si Ma'am Flora is very aware na para nga sa Kalabaw yung 100, yung $100. Di po ba? So kung titingnan po natin dito, klaro na inform si Ma'am Flora sa naging desisyon ni Jose. Di po ba? Kung inyong pag-iisipan po not being biased, doon po tayo sa totoo. Di ba? Ang malaking pagkakamali ni Jose dito, kahit na may punto siya, no? Kahit na tama yung ginawa niya, para sa akin okay yung ginawa niya dahil nagpaalam siya, sinabi niya yung bubuong detalye, kinuwento niya, di ba? At kinuwento niya rin sa live niya yon. So, this is a supporting documents na nagpapatunay na alam ni Ma'am Flora yung naging desisyon ni Jose sa pagbili ng kalabaw. Ang malaki na pagkakamali dito ni Jose, no, ay isinare na to without the consent of Ma'am Flora. Yun yung malaking pagkakamali niya. Yes, napatunayan niya dito na hindi siya nagsisinungaling. Totoo yun. Napatunayan niya yun dahil nga sa conversation nilang to. No? Ang problema lang, hindi niya hiningi talaga yung consent. Oo, nag-message siya kay Ma'am Flora, di ba? Oo, nakita niya. Pero, ang magbibigay ng malaking punto rito, couldn't reach na siya. So, ayaw siya kang makausap for whatever reason na si Ma'am Flora lang ang nakakaalam. Ang malinaw dito, walang pahintulot ito ni Ma'am Flora. No? Hindi naisip ni BJ na yung paglabas nitong couldn't, no? Itong message na yan, couldn't send, no? Ay isa ng way ni Madam Flora na ayaw niya na makipag-communicate sa kanya. Bahala ka sa buhay mo. Ganun na yung labas nun eh. Ayoko nang makachat ka. Pero tinake ito ni Jose as an evidence, no, na ayaw siyang sagutin. Yes, ayaw kang sagutin. Totoo yun. Correct yun. Black ka na sa kanya. Pero hindi ito pwede mong gawing katibayan na kaya mo ito pinost. No? Para sa akin po. Okay? Opinion ko po yun. Dahil according sa ating batas, dapat merong proper consent from the subject person. No? At ang subject mo rito is si Ma'am Flora. Hindi mo pwedeng sabihin na, hindi na siya sumagot eh. Oh,
Kaya pinost ko na to call her attention. There's another way, a lot of ways para matawag mo yung pansin niya. Hindi ka nag-play safe, Brother Jose. Okay, walang problema tayo dito sa pag-share mo, no? Napatunayan mo na alam ni Ma'am Flora. Ang problema, may nilabag kang batas. So, which one is worse? Di ba? Actually, pwede mo namang basahin lang to eh. Pwede mo lang itong basahin eh. Kung ito binasa mo lang, hindi mo shinare, okay lang yan. Kasi walang ebidensya kang pinakita. Oo, may sinasabi ka. Pero yung sinasabi mo, pwede mong bago-baguhin yun. Di ba? Pwede mong hindi isabihin ng kung ano man yung pagkakadetalye mo dito. Di ba? Isa-summarize mo into uh, another explanation na iyo pa rin pinatutunayan na mayroon kayong conversation. No? Now, if pinayagan ka ni Madam Flora, that's the right time you can post this. Eh, ang problema, nag-post ka kagad. No? Porque hindi ka lang ni-replyan, porque blinak ka lang, eh, pinost mo na to. So, doon ka malalagay sa alanganin, Brad. Doon ka malalagay sa alanganin. Base sa pagkakaintindi ko sa batas natin, ha? Okay? So, the intention is good, but yung way mo present yung iyong resibo ay kulang, no? Para maging basihan na ikaw ay hindi malagay sa alanganin, no? So, sa mga iba pa, no, vloggers man or hindi, na may ganitong sitwasyon, ang mga screenshots po ay inyo lamang mai-share sa public kapag yan po ay sinang-ayunan ng taong involved, no? Sabihin ninyo, eh paano namin mapapatunayan na tama kami? So seek proper approval. Kasi kung ayaw man ng concerned person, pero sinabi mo, no, sa legal authorities na sa ganitong paraan mo lang mapapatunayan na wala kang kasalanan. So even them, no, kahit ayaw ng person involved, pag alam nila na yun ang magiging susi para makita yung katotohanan, para lumabas yung katotohanan, no, sila mismo magbibigay ng permiso sa iyo. No? At nakasulat din yan sa batas natin. Di ba? And totoo naman eh. Di ba? Kung yung screenshot mo ang magpapatunay na wala kang kasalanan, pero ayaw nung person involved na payagan ka, so doon pa lang, yung korte, magdududa na. So sila na yung gagawa ng paraan. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Siyempre, kumbaga, simple logic, basic na iisipin mo eh. Di ba? You seek the truth, no? At may ganito kang ebidensya, pero ayaw pumayag ng kabilang panig, no? Eh, from that point pa lang, iisipin na ng judge or ng mga tao, no? Na meron kang tinatago. Di ba? Meron kang tinatago kasi ayaw mong pumayag. Eh, sa kasong ito, wala pa namang sinasabi si Madam Flora, no? Kahit na tama yung iyong mga pagpapakita ng katibayan, eh, yung proseso ng paglalabas mo ng katibayan ay wala sa lugar. Okay? Napatunayan mo na alam ni Ma'am Flora pero yun nga lang, yung ebidensyang pinakita mo, involve her na private conversation nyo to. So, doon ka malalagay sa alanganin kasi. Okay? So, yun lang po yung gusto kong i-share, no, sa content ko na to bago pa ito nauwi sa Kalabaw. So, inuulit ko, yung 100 pala talaga is para sa Kalabaw. Pero kasi, yung first part nga ng kanilang conversation, they are talking about Michael. So, siguro, nagkaroon sila ng separate na, we don't know kung nag-usap sila uli o kung ano pa yung nangyari. No? Pero lumalabas dito na 5,000
ang inambag ni Ma'am Flora para doon sa kalabaw. Na umabot naman ng 37 yung price na sinasabi nga ni Jose, nag-abono pa siya ng 12,000 dahil 35 lang yung 25 lang yung nakolekta, so 37 yung kalabaw, naglaba siya ng 12,000. Okay? So, let's see kung ipupursigihin ba ni Ma'am Flora yung pagkakaso kay Jose. Kasi if ever Ma'am Sir Jose, Ma'am Flora, pursue this case, malaki talaga yung chance na siya yung panigan, no? Dahil nga sa paglalabas ni Jose ng walang paalam sa kanilang private conversation. Okay, so yun lang po. Yung gusto ko i-share sa content ko na to, matuto po tayo mag-fact check para hindi po tayo mapagsabihang fake news. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.